Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, isa sa mga pinakamalaking alalahanin na naririnig ko mula sa aking mga pasyente ay ang unti-unting paghina ng katawan habang nagkakaedad. Kung kayo po ay nasa edad 60 pataas at naniniwala na ang pagpapalakas ng kalamnan o muscle ay nangangailangan ng malaking gastos lalo na sa protina, ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring makatipid sa inyo ng libu-libong piso at magbigay pa ng mas magagandang resulta kaysa sa mga mamahaling suplemento. Ang layunin natin dito ay hindi para maghanap ng mga shortcut kundi para tuklasin ang pinakamabisa at abot-kayang mga pagkain na pampalakas ng kalamnan, mga pagkaing mas epektibo pa kaysa sa anumang mahahanap ninyo sa mga magagarbong nutrition store. Ito po ang malupit na katotohanan na kinakaharap ng ating mga senior ngayon. Paglampas ng edad na 50, nababawasan ng 1 hanggang 2%, 1 to 2% ang inyong muscle mass bawat taon. Pagsapit ng edad 80, posibleng 30% na ng inyong lakas ang nawala. Kasabay nito, ang presyo ng mga pagkaing mayaman sa protina ay tumaas ng husto. Ang mga specialty meals, mamahaling protein powders at mga premium na hiwa ng karne ay talagang mabigat sa bulsa. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mayroong 7 partikular na pagkaing mayaman sa protina na ang bawat serving ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 150 na kayang-kayang tulungan kayong magpalaki ng kalamnan ng mas epektibo kaysa sa mga mamahaling suplemento? Gusto ipaniwala sa atin ng fitness industry na kailangan ninyong gumastos ng mahigit 10,000 kada buwan sa mga suplemento de kalidad na steak at mamahaling protein powders para lang lumakas. Ngunit hindi iyan ang buong katotohanan. Hindi nila binabanggit na ang ilan sa mga pinakamabisang protina para sa pagpapalaki ng kalamnan ay matatagpuan sa murang bahagi ng inyong suking palengke o grocery store na madalas ay hindi napapansin dahil sa kakulangan ng magarbong patalastas. Sa nakalipas na 3 taon, sinisiyasat ko kung bakit sa kabila ng pagkakaroon ng magkakatulad na antas ng pamumuhay, ang ilang mga senior ay nananatiling napakalakas hanggang sa kanilang edad 80 habang ang iba ay nagiging mahina at umaasa na lamang sa iba. Nagulat ako sa aking mga natuklasan. Ang sekreto ay wala sa paggastos ng malaki sa nutrisyon. Ang susi ay nasa pagtukoy kung aling mga abot-kayang pagkain ang may pinakamahusay at pinaka-bioavailable na protinang kayang-kayang gamitin ng mga nagkakaedad na kalamnan. Kung ikukumpara sa mga senior na unti-unting nanghihina, ang mga nanatiling malakas ay kadalasang mas mababa pa ang ginagastos sa protina. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung taga saan po kayo nanonood ngayon. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong at mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung kayo po ay kasama ko sa diskusyong ito at naniniwalang mahalaga ang usaping ito, paki-type po ang numero sa comment section. Kung hindi naman paki-type ang 0. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi ko sa inyo ang 7 murang pagkain na mayaman sa protina na tutulong sa inyong magpalakas ng kalamnan ng hindi
nabubutas ang inyong bulsa. Aayusin natin sila mula sa mabuti hanggang sa pinakamahalaga. Ipaliwanag ko ang eksaktong halaga ng bawat isa kung bakit mas epektibo sila kaysa sa mamahaling mga alternatibo, at higit sa lahat, kung paano ihanda ang mga ito para sa pinakamataas na epekto sa pagbuo ng kalamnan. Manatili po kayong nakatutok dahil ang pinakamahusay na pagkaing protina ay nagkakahalaga ng mas mababa sa bawat serving at nagbibigay ng mas maraming nagagamit na protina kaysa sa mga tableta na 20 beses ang kamahal. Ikapito, dilatang sardinas, protina 23 gramo bawat lata. Tantiyadong halaga 75 bawat lata. Para sa marami, ang sardinas ay hindi kaaya-aya. Ngunit para sa mga senior na may limitadong budget na nais magpalakas ng kalamnan, ang maliliit na isdang ito ay mga nutritious powerhouses na higit na mas mabisa kaysa sa kanilang sukat. Ang kapangyarihan ng sardinas ay hindi lamang dahil sa dami ng protina nito, kundi dahil sa kalidad at pagiging kumpleto ng protinang ito. Bukod sa pagkakaroon ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid na kailangan ng inyong katawan para bumuo ng kalamnan, ang sardinas ay isang mahusay na pinagkukunan ng omega-3 fatty acids. Ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda dahil ang omega-3 ay nagpapababa ng pamamaga inflammation na siyang nagpapabilis sa pagkasira ng kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kalamnan ay mas madaling mapinsala ng pamamaga at ang mababang antas ng pamamaga ay maaaring mas mabilis na makasira ng muscle tissue kaysa sa kakayahan nating ayusin ito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga senior na kumakain ng maliliit at matatabang isda tulad ng sardinas 2 beses sa isang linggo sa loob ng 3 taon ay nagpakita ng mas kaunting pagkawala ng kalamnan kumpara sa mga bihirang kumain ng isda. Napansin ng mga mananaliksik na ang mga katangiang anti-inflammatory ng omega-3 ay nagpreserba sa kalamnan na karaniwang nasisira dahil sa mga proseso ng pamamaga. Ang mas nakamamangha pa, ang mga regular na kumakain ng sardinas ay mas napanatili ang kanilang lakas sa pagkuyom, grip strength at bilis sa paglakad, walking speed, na nagpapahiwatig na ang mga benepisyo ay nakikita sa praktikal na paggana ng katawan. Narito kung bakit ang sardinas ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga may limitadong budget. Sa halagang $70 bawat lata, nakakakuha ka ng dekalidad na protina na katumbas ng 1 piraso ng salmon na nagkakahalaga ng 315 dakong, kasama pa ang dagdag na benepisyo ng malalambot at nakakaing mga tinik na nagbibigay ng calcium para sa kalusugan ng buto. Ang isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang kaginhawahan. Ang sardinas ay may mahabang shelf life, hindi kailangang lutuin at handa ng kainin mula sa lata. Maaari kang mag-imbak nito kapag may sale at siguraduhing laging meron kang dekalidad na protina na abot kamay, hindi tulad ng sariwang isda na madaling masira. Kung nag-aalala ka sa lasa, subukan mong durugin ito at ihalo sa avocado toast na may katas ng lemon at herbs o idagdag sa pasta salad
para sa mas banayad na lasa. Maaari rin itong ihalo sa scrambled eggs para sa isang high-protein na almusal o ilagay sa ibabaw ng crackers na may hot sauce. Ang pagiging pare-pareho sa pagkonsumo ang susi. Kahit isang lata lang bawat linggo ay nagbibigay na ng malaking suporta sa pagpapalakas ng kalamnan sa mas murang halaga. Ika-6 cottage cheese protina, 24 gramo bawat tasakap. Tantiadong halaga 150 para sa isang 450 gramo na lalagyan, bagamat maaaring tila luma na o hindi gaanong kilala sa Pilipinas, ang cottage cheese ay isa sa mga pinakamahusay na protina na magagamit para sa mga senior na nais magpalakas ng kalamnan sa abot-kayang halaga. Ang nagpapabukod-tangi sa cottage cheese ay ang natatanging komposisyon ng protina nito. Ito ay naglalaman ng maraming casein protein, isang uri ng protina na dahan-dahang natutunaw at nagbibigay sa mga kalamnan ng tuloy-tuloy na supply ng amino acids sa loob ng maraming oras. Ang mabagal na paglabas na ito ay partikular na mahalaga para sa mga senior dahil habang tayo ay nagkakaedad, ang ating mga kalamnan ay nagiging hindi gaanong epektibo sa paggamit ng protina. Ang kondisyong ito ay tinatawag na anabolic resistance. Ang tuloy-tuloy na supply ng amino acids mula sa casein ay tumutulong na malabanan ang paghinang ito. Isipin ninyo ito na parang pagkakaiba sa pag-inom ng tubig ng dahan-dahan sa buong araw kumpara sa biglaang pag-inom kapag uhaw na uhaw ka na. Tinitiyak ng mabagal na paglabas mula sa casein na walang nasasayang na protina dahil may hangganan lang ang kayang iproseso ng iyong mga kalamnan sa isang pagkakataon. Isang pananaliksik mula sa McMaster University ang nagpakita na ang mga matatandang individual na kumonsumo ng casein protein ay nakaranas ng kapansin-pansing paglaki ng kalamnan at paglakas kahit na walang ehersisyo. Sa pag-aaral, kinain ng mga kalahok ang casein bago matulog upang bigyan ng pagkakataon ang dahan-dahang natutunaw na protina na gumana sa magdamag habang ang katawan ay nasa natural na yugto ng pag-aayos at pagpapagaling. Bukod sa mga benepisyong ito, ang cottage cheese ay napakaabot kaya. Ang isang 450 gramo na lalagyan ay nagkakahalaga ng 1 champ at naglalaman ng halos 100 gramo ng dekalidad na protina. Ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa pibos bawat gramo ng protina na ginagawa itong isa sa mga pinakamurang pagkain para sa pagbuo ng kalamnan. Bilang paghahambing iyan ay halos kapareho ng presyo ng isang protein bar na mayroon lamang 20 gramo ng protina. Sa isang klinikal na pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Directors Association, natuklasan na ang mga senior na kumakain ng cottage cheese kahit 4 na beses sa isang linggo ay mayroong nasusukat na pagtaas sa muscle mass at lakas ng pagkuyom kumpara sa mga hindi. Ipinapahiwatig nito na mayroong espesyal na benepisyo sa kalusugan ang partikular na komposisyon ng protina ng cottage cheese. Ang sangguniang, ang isang mahalagang tip ay ang pagpili ng full-fat varieties kaysa sa low-fat. Ang mga malusog na taba ay tumutulong sa pagsipsip ng protina at nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkabusog. Maaari ninyo itong kainin ng direkta ihalo sa mga prutas tulad ng berries, gamitin bilang base para sa mga savory recipe
na may herbs at gulay o isama sa smoothies para maging creamy. Ika-5, lentil o lentejas protina. Bawat tasa na lutong tasa. Tantiyadong halaga wala pang pinsindi tapampuiti mampilangko bawat kalahating kilo 500 gris. Bagamat hindi ito mukhang isang makapangyarihang pagkukunan ng lakas ang lentil o lentejas, isang uri ng butong gulay, ay nag-aalok sa mga senior ng kumpletong nutrisyon na sumusuporta sa paglaki ng kalamnan habang nagbibigay ng pangmatagalang enerhiya. Ang nagpapabukod tangi sa lentil ay hindi lamang ang antas ng protina nito, kundi ang natatanging timpla ng protina fiber iron at B vitamins na mahalaga para sa paggana at paggaling ng kalamnan. Ang iron ay partikular na makabuluhan para sa mga senior dahil ang kakulangan nito ay maaaring makapinsala sa lakas at tibay ng kalamnan bago pa man ito makaapekto sa mga salik ng dugo tulad ng hemoglobin. Maraming matatanda ang nakakaranas ng subclinical iron insufficiency na nagpaparamdam sa kanila ng panghihina at pagkapagod na madalas nilang inaakala na normal na bahagi lang ng pagtanda. Ang lentil ay isa rin sa iilang protina mula sa halaman na naglalaman ng malaking halaga ng leucine, ang amino acid na siyang nagsisimula ng proseso ng pagbuo ng protina sa kalamnan, muscle protein synthesis. Kahit na hindi ito isang kumpletong protina sa ganang sarili, kapag isinabay sa pagkain ng mga butyl grains tulad ng kanin o nuts sa buong araw, nagbibigay ito ng lahat ng mahahalagang amino acid na kailangan ng iyong mga kalamnan para sa paglaki at pagkumpuni. Ito ay napakahalaga para sa mga senior na gustong bawasan ang pagkain ng karne nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kakayahang magpalakas. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang mga matatandang regular na kumakain ng legumes tulad ng lentil ay may mas mahusay na pisikal na paggana at mas napreserbang muscle mass kaysa sa mga pangunahing kumukonsumo ng protina mula sa hayop. Ang dahilan ayon sa mga mananaliksik ay ang mga anti-inflammatory compounds sa legumes na tumutulong sa paglikha ng isang mas paborableng kapaligiran para sa pagpapanatili ng kalamnan. Bukod pa rito, ang mataas na fiber content ay sumusuporta sa kalusugan ng bituka na mahalaga para sa pagsipsip ng sustansya. Ang kalahating kilo ng tuyong lentil na nagkakahalaga ng wala pang pintandi ay naglalaman ng halos 10 serving ng dekalidad na protina. Ito ay nagkakahalaga ng mas mababa sa 7 bawat serving para sa 100 gramo ng protina na ginagawa. Itong isa sa mga pinakamurang pagkain para sa pagbuo ng kalamnan sa buong mundo. Madali itong ihanda. Mas mabilis itong maluto kaysa sa ibang tuyong beans at hindi kailangang ibabad ng magdamag. Maaari itong idagdag sa mga sabaw, stews, salad o kainin bilang side dish. Ang sikreto ay lutuin ito kasama ng mga pampalasang anti-inflammatory tulad ng luya bawang at turmeric luyang dilaw para mapalakas ang mga benepisyo nito habang ginagawa itong mas masarap. Ika-4, latang tuna protina, 22 gramo bawat 85 gramo na serving. Tantiyadong halaga 60 bawat lata. Ang delatang tuna ay isa sa mga pinakamahusay na opsyon ng protina para sa mga senior na may limitadong budget. Sa halagang 10 cents lamang bawat lata,
makakakuha ka ng dekalidad na protina na katumbas ng mamahaling sariwang isda kasama pa ang kaginhawahan ng mahabang shelf life at hindi na kailangan ng paghahanda. Ang nagpapabisa sa tuna para sa pagpapalaki ng kalamnan ay ang kahangahangang amino acid composition nito. Bukod sa natural na mababa sa taba at calories, ang tuna ay naglalaman ng lahat ng siyam na mahahalagang amino acid sa tamang proporsyon para sa muscle protein synthesis. Ginagawa itong perpektong pagkain para sa mga senior na nais dagdagan ang lean muscle nang hindi nagdaragdag ng sobrang timbang. Ang lean protein profile na ito ay partikular na mahalaga para sa mga senior dahil ang labis na taba sa katawan ay maaaring makagambala sa mga hormone na nagtataguyod ng paglaki ng kalamnan at nagpapataas ng mga antas ng pamamaga sa buong katawan. Bukod pa rito, ang protina ng tuna ay highly accessible na nangangahulugang madaling masipsip at matunaw ng iyong katawan. Ito ay nagiging mas mahalaga habang tayo ay nagkakaedad at ang ating digestive efficiency ay unti-unting bumababa. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Arkansas, mas epektibong nagamit ng mga matatanda ang protina ng isda tulad ng tuna kaysa sa ilang iba pang pinagkukunan ng protina. Kahit sa mga lampas edad 70, ang absorption rates ay higit sa 90%. Narito kung bakit ang dilatang tuna ay isang mahusay na pagpipilian sa budget sa pisam bawat lata na naglalaman ng 22 gramo ng protina, gumagastos ka ng mas mababa sa bawat gramo ng protina. Kapag inihambing mo iyan sa mga protein powder na maaaring magkahalaga ng 10 hanggang 15 bawat gramo, makikita mo kung bakit napaka-epektibo ng tuna para sa pagpapalakas ng kalamnan. Mahalaga na piliin ang tuna na nakababad sa tubig, packed in water, sa halip na sa langis oil upang mapanatiling mababa ang calories. Ang pinakamurang uri ng tuna ay ang chunk light, bagamat ang albacore ay may bahagyang mas mataas na protina at mas matatag na texture. Maaari itong kainin diretso mula sa lata kasama ng crackers, idagdag sa mga salad, gawing tortang tuna na may itlog o ihalo sa mga gulay para sa isang mabilis at madaling pagkain. Para sa mga nag-aalala tungkol sa mercury, ipinapayo ng mga eksperto sa kalusugan na ang mga matatanda ay maaaring kumain ng hanggang 2 o 3 lata ng light tuna bawat linggo. Ito ay nananatiling nasa loob ng ligtas na mga limitasyon habang nagbibigay ng saganang nutrisyon para sa paglaki ng kalamnan. Ikatlo, buong itlog. Protina sa gramo bawat kumpletong itlog, tantiyadong halaga 1 cm bawat dosena. Dahil sa kanilang kamangha-manghang presyo at pagiging siksik sa nutrisyon, ang mga itlog ay marahil ang pinakahindi napapahalagahang pagkain para sa mga senior na naghahanap ng lakas. Sa halagang humigit kumulang $5 bawat itlog, nakakakuha ka ng dekalidad na protina at mahahalagang sustansya na sumusuporta sa paggana ng kalamnan sa mga paraan na hindi kayang tapatan ng mga isolated protein sources. Ang nagpapabukod tangi sa mga katagok sa mga itlog ay hindi lamang ang dami ng protina, kundi ang biological value nito. Ang mga itlog ay may pinakamataas na marka sa kalidad ng protina sa lahat ng buong pagkain na nangangahulugang halos lahat ng protina sa itlog ay kayang gamitin
ng iyong katawan. Para sa mga matatanda na ang digestive system ay hindi na kasing epektibo sa pagproseso ng protina, ito ay napakahalaga. Bawat gramo ay mahalaga. Ngunit ito ang hindi alam ng karamihan, ang sikreto ay nasa pula ng itlog yolk. Kalahati ng protina at mahahalagang sustansya tulad ng leucine, vitamin D at choline na lahat ay kailangan para sa paggana ng kalamnan ay nasa pula. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Illinois, kahit na may parehong dami ng protina ang pagkain ng buong itlog pagkatapos mag-ehersisyo, ay nagresulta sa 40% na mas mataas na tugon sa paglaki ng kalamnan kaysa sa pagkain ng egg whites lamang. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga sustansya sa pula ng itlog ay talagang nagpapabuti sa paggamit ng katawan sa protina ng puti, na lumilikha ng isang synergistic effect na hindi kayang ibigay ng egg whites o protein powders. Bukod dito, ang mga itlog ay isa sa iilang pagkukunan ng pagkain ng vitamin D na direktang nakakaapekto sa performance ng kalamnan. Ang mga senior na may mas mataas na antas ng vitamin D ay palaging may mas malakas na kalamnan. Sa halagang 110 pasa bawat dosena, nakakakuha ka ng 72 gramo ng kumpletong protina. Sa halagang mas mababa sa bawat gramo ng protina, isa sila sa mga pinakaabot-kayang sustansya para sa paglaki ng kalamnan. Napakadali rin nilang ihanda. Maaari silang gawing scrambled eggs, binating itlog, na may gulay hard-boiled nilagang itlog para sa merienda o gawing omelette. Para sa mga senior na nag-aalala tungkol sa kanilang kolesterol, ang magandang balita ay ang mga kamakailang pag-aaral ay higit na nagpabulaan sa ugnayan sa pagitan ng pagkain ng itlog at sakit sa puso para sa karamihan ng mga tao. Sa katunayan, ang choline sa pula ng itlog ay sumusuporta sa kalusugan ng utak na mahalaga para sa pagpapanatili ng koneksyon ng isip at kalamnan na kailangan para sa epektibong ehersisyo. Ikalawa, Greek yogurt protina. 20 gramo bawat tasa cup, tantiyadong halaga 300 para sa isang 900 gramo na lalagyan. Dahil sa natatanging komposisyon ng protina at pambihirang kakayahang magamit sa iba't ibang paraan, ang Greek yogurt ay isa sa mga pinakamabisang pagkain para sa mga senior na gustong magpalakas. Sa halagang humigit kumulang 40 bawat serving, makakakuha ka ng dekalidad na protina na sumusuporta sa paglaki at paggaling ng kalamnan sa buong orasan. Ang nagpapabukod tangi sa Greek yogurt ay ang pagkakaroon nito ng parehong mabilis at mabagal na natutunaw na protina. Naglalaman ito ng parehong whey at casein protein. Habang ang whey ay nagbibigay ng mabilis na amino acids para sa agarang muscle protein synthesis, ang casein naman ay nag-aalok ng tuloy-tuloy na amino acid release sa loob ng maraming oras. Ang dual action na ito ay perpekto para sa mga senior na ang mga kalamnan ay nangangailangan ng patuloy na suportang nutrisyon araw at gabi. Bukod pa rito, ang Greek yogurt ay naglalaman ng probiotics na sumusuporta sa kalusugan ng bituka. Ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na ito ay mahalaga para sa pagsipsip ng sustansya at pagbabawas ng pamamaga na nagpapabilis sa pagkawala ng kalamnan. Kapag malusog ang iyong gut microbiome, bawat pisong ginagastos mo sa protina ay mas nagiging epektibo
dahil mas maraming sustansya ang nasisipsip ng iyong katawan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Tufts University, ang mga senior na regular na kumakain ng Greek yogurt ay may kapansin-pansing mas maraming muscle mass at mas mahusay na pisikal na paggana kaysa sa mga kumakain ng ordinaryong yogurt o wala. Ang mga kalahok na kumain ng Greek yogurt araw-araw sa loob ng 12 linggo ay may nasusukat na pagbuti sa bilis ng paglakad at lakas ng binti. Ang tamgin, ang isang 900 gramo na lalagyan ay nagkakahalaga ng mga 300 na nagbibigay ng 160 gramo ng protina. Ito ay humigit kumulang bawat gramo ng protina na nag-aalok din ng calcium para sa buto, B vitamins para sa enerhiya at good bacteria para sa panunaw. Tandaan, ang matibay na buto ang pundasyon ng malakas na kalamnan. Ang susi ay ang pagpili ng plain full-fat Greek yogurt na walang dagdag na asukal na maaaring magdulot ng pamamaga. Ang full-fat na bersyon ay nagbibigay ng mas mahusay na pakiramdam ng pagkabusog at pinabuting pagsipsip ng mga fat-soluble vitamins. Maaari mo itong gamitin bilang base para sa smoothies pamalit sa sour cream sa mga recipe o kainin ng may kasamang prutas at mani. Una, tuyong beans munggo, kidney beans, ATBP. Protina 15 gramo bawat tasa na lutong tasa. Tantiyadong halaga 70 bawat kalahating kilo paintatentan na danikum. Sa kabila ng kanilang simpleng anyo, ang mga tuyong beans, lalo na ang pamilyar sa atin na munggo, ay ang hari ng mga abot-kayang pagkain para sa mga senior na nais magpalakas ng kalamnan. Sa halagang sitasanam bawat kalahating kilong pakete, makakakuha ka ng halos 2 serving ng dekalidad na protina. Ito ay nagkakahalaga lamang ng wala pang pot bawat serving para sa 10 gramo ng protina na ginagawa itong pinakamurang pagkain para sa pagbuo ng kalamnan sa buong planeta. Ngunit hindi lang ito tungkol sa presyo. Ang mga beans ay may natatanging nutritional profile na sumusuporta sa paglaki ng kalamnan sa maraming paraan. Naglalaman ito ng protina complex carbohydrates para sa pangmatagalang enerhiya fiber para sa kalusugan ng bituka at mahahalagang mineral tulad ng potassium, magnesium at iron. Ang fiber ay nagpapakain sa good gut bacteria na sumusuporta sa pagsipsip ng sustansya, habang ang complex carbs ay nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng enerhiyang kailangan nila. Ang protina ng beans ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior dahil naglalaman ito ng mga anti-inflammatory compounds, polyphenols, na tumutulong sa paglikha ng isang paborableng kapaligiran para sa pagbuo ng kalamnan. Ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay isang malaking sanhi ng pagkawala ng kalamnan na may kaugnayan sa edad at tinutulungan itong labanan ng mga beans. Sa isang napakahalagang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition na sumubaybay sa mga kalahok sa loob ng 5 taon, natuklasan na ang mga senior na madalas kumain ng beans ay may mas malaking pisikal na paggana at mas napreserbang muscle mass. Higit pa rito, ang mga kumakain ng beans ay may mas mababang antas ng mga inflammatory marker. Ang pinakakagulat-gulat, ang mga kumonsumo ng beans kahit 4 na beses sa isang linggo ay mas malamang na hindi maospital dahil sa mga bali at pagkahulog
at mas matagal na napanatili ang kanilang kalayaan. Bagamat ang beans lamang ay hindi nagbibigay ng lahat ng mahahalagang amino acid, kapag ipinares sa mga butil tulad ng kanin, mga nuwes o maliliit na halaga ng protina mula sa hayop sa buong araw, nagiging kumpleto na ito. Ang kagandahan dito ay hindi mo kailangang kainin sila ng sabay sa isang pagkain. Sa halagang piestating, bawat kalahating kilo na nagbibigay ng halos 1 to 80 gramo ng protina, gumagastos ka ng mas mababa sa 50 sentimo bawat gramo ng protina. Walang ibang pagkain ang nag-aalok ng ganito karaming nutrisyon para sa paglaki ng kalamnan sa bawat pisong ginagastos. Isipin ninyo ang isang pakete ng tuyong munggo ay naglalaman ng 9 na beses na mas maraming protina kaysa sa isang protein bar, ngunit pareho lang ang kanilang presyo. Bagamat kailangan ng oras para pakuluan ang mga tuyong beans, maaari itong gawin ng maramihan at i-freeze sa mga bahagi para sa madaling paggamit. Gawing ginisang munggo, isama sa mga sabaw at stews o gawing side dish kasama ng kanin para sa isang kumpletong pagkain. Ang katotohanang nag-uugnay sa lahat, ang pagpapalakas ng kalamnan para sa mga senior ay hindi nangangailangan ng mga premium na pagkain at mamahaling suplemento. Ang ilan sa mga pinakamabisang pagkain para sa paglaki ng kalamnan ay matatagpuan sa mga pinakamurang seksyon ng inyong palengke o grocery. Bawat pisong ginagastos ninyo sa 7 pagkaing ito ay isang puhunan sa inyong lakas, kalayaan at kinabukasan. Narito ang inyong plano ng pagkilos ngayong linggo, magsimula sa 2 lamang sa mga pagkaing ito. Gumawa ng simpleng ginisang munggo para sa hapunan. Kumain ng Greek yogurt na may prutas para sa almusal o magbaon ng 1 lata ng sardinas para sa tanghalian. Tingnan ninyo ang kasalukuyan ninyong gastos sa protina at ihambing ito sa mga abot kayang pagpipiliang ito. Malamang na matuklasan ninyo na maaari ninyong pataasin ang inyong mga resulta sa pagpapalakas ng kalamnan habang binabawasan ang inyong gastos. Ang pagiging pare-pareho, hindi pagiging perpekto ang susi. Isang mahalagang aral sa buhay. Mula kay Dr. Santos. Mga kaibigan, sa aking paglalakbay bilang isang doktor, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera na nasa bangko, kundi sa lakas na meron tayo para yakapin ang bawat araw sa kalayaan, na gawin ang mga bagay na gusto natin at sa dignidad na manatiling malaya at hindi pabigat. Ang kalusugan ang ating tunay na kayamanan. Huwag po kayong maniwala sa mga magagarbong patalastas. Ang mga kalamnan ninyo ay hindi naghahanap ng mamahaling pakete o sikat na tatak. Ang kailangan nila ay pare-pareho de kalidad at abot-kayang nutrisyon. Ang mga sagot sa marami sa ating mga alalahanin sa kalusugan ay madalas na simple at nasa harapan lang natin sa ating mga kusina at mga lokal na pamilihan. Mayroon kayong pagpipilian. Maaari ninyong piliing maniwala sa marketing na kailangan ninyo ng mamahaling produkto, o maaari ninyong panghawakan ang kapangyarihan gamit ang mga subok na at abot-kayang pagkaing ito na nagbibigay ng tunay na resulta. Ang aking huling pakiusap, kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at mga mahal sa buhay.
Walang sino man ang dapat maniwala na hindi nila kayang maging malakas dahil lamang sa badyet. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng napaka-epektibo at murang mga paraan para manatiling malakas. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ang inyong mga paboritong murang pagkain na mayaman sa protina. At para makatanggap pa ng mas maraming payo na nakabase sa ebidensya para sa malusog na pagtanda sa anumang budget, mangyaring pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Maraming salamat po sa inyong oras. Hanggang sa muli, manatili po tayong malusog at malakas.